Ika-6 na kabanata ng Roses Are Red. Nagsisi si Michelle pagkasabi niyon kay Edmond. Ngunit imposible niya iyong bawiin kahit pa nagtagis ang mga bagang ng binata at naningkit ang mga mata sa sumungaw roong poot. Inignora ni Michelle ang reaksyon ni Edmond sa talim ng binitiwan niyang mga salita dito. Tanong niya, "Ano bang pinarito mo, Edmond? Para idiin na I did it again? Na isa na namang mahalagang lalaki sa buhay ko ang sumira sa kaligayahan mo?" Sabi ni Edmond. "Maaaring hindi ka maniwala, Michelle. But I didn't really mean when I said that at the funeral chapel. I was distraught at the time. Galing ako sa malayong biyahe at hindi lang ikaw ang galing sa biyahe," sabi ni Michelle. "I know, Michelle. We were on the same flight. Nakita kita. In fact, hinintay pa kita sa baggage conveyor area. Pero dahil sa pinutol ni Michelle ang sinasabi ni Edmond, aniya, pero hindi mo pa rin sinasabi kung ano ang kailangan mo. Ugali mo na ba ngayon, kunot noong usisa ni Edmond, na huwag patapusin sa sinasabi ang kausap?" Sasagot sana si Michelle, pero maagap na tumindig ang binata. Galit ito. Sabi nito sa dalaga, "Kung alam ko lang na hindi kita makakausap ng maayos, hindi na sana kita inabala sa paghihinagpis mo sa iyong si George. Still, I thank you for your time, or what little of it you granted me today. Ang abogado ko na lang ang kukontak sa iyo sa opisina." Nagitla si Michelle. Aniya, "Abogado? At bakit ako kukontakin ng abogado mo?" Sagot ni Edmond. "Tungkol yun sa binigay na partial payment ni Sophie para sa franchise ng Rainbow's Outlet. I want the deal off. I want the money back. The money's mine, you say, and I don't want anything to do with your company." Humakbang na si Edmond patungo sa pinto, pero mabilis ding tumayo si Michelle upang pigilan ang binata sa paglabas. "What are you talking about?" Tanong niya kay Edmond. "Wala akong alam tungkol sa franchise at sa kahit anong deal o partial payment ng fiancé mo sa RMI. Matabang ang tono ni Edmond. Anito, "Ang abogado ko na lang ang magprepresenta sa iyo ng mga dokumento na magpapatunay na Sophie paid so much money para sa franchise. At may papeles ding magpapakita na aprobado ni George mo ang deal na iyon." "Good day, Michelle." Hindi na napigil ng dalaga sa pag-alis si Edmond. Kung hindi lang siya sagado sa puyat at pagod, paparaon si Michelle sa kanilang tanggapan. At kahit araw na o ng linggo, talagang tatawagan niya ang mga sekretarya nila ni George para halongkatin ang sinasabing mga papeles ni Edmond. Ngunit alam ni Michelle na pagod din si Tanya. Dapat ding makapagpahinga ang mga iyon. Bukod doon, may umagang-umaga siyang appointment kinabukasan. Isang bagay na actually ay hindi niya maunawaan. Bakit siya ipatatawag din ng personal lawyer ni George? Bakit dapat siyang kasama sa pagbabasa ng nilalaman ng last will and testament nito? Mga kamag-anak lang ang dapat na naroroon. Siya'y hindi pa kaano-ano ni George. Totoo, binalak nilang lumagay na sa tahimik, pero plano pa lang iyon. Wala pang detalye.
Pagkagunita ni Michelle kay George, napailing ang dalaga at napaluha. Yes, mamimiss niya ito ng husto kahit may kakabit na misteryo at eskandalo ang paraan nito ng pagkamatay. Eksaktong 9:00 ng umaga kinabukasan ay nasa opisina na si Michelle ng abogado ni George sa Makati. Agad siyang sinamahan ng sekretarya sa conference room na nasa dulo ng tanggapan. "Ikaw na lang mamang hinihintay," sabi nito kay Michelle. Nagulat ang dalaga. Hindi nito ugali ang sumipot ng late sa kahit anong appointment. Ngumiti ang sekretarya ni Atty. Lagdameo. Nito, "Don't worry ma'am, hindi ka late. Ang mga kasama mo sa conference ang medyo napaaga ng dating." Gustong mapailing ni Michelle. Sa loob-loob niya, para magamot ang ugaling Filipino time, ang kailangan palang okasyon ay ang pagbasa ng huling testamento ng isang namatay. Pagpasok niya sa katamtamang laking conference room, nakaupo na sa round table ang mga ipinatawag ni Atty. Lagdameo. Si Gilbert, ang tita Ann nito, ang mag-asawang tumanda na sa paninilbihan sa pamilya Rojas, ang accountant ng kumpanya na siyang representative ng mga kawani ng RMI. Pagkaraan ng maikling batian ng bawat isa, formal na binuksan ng abogado ang dahilan ng pagtitipong iyon. Nakaupo rin si Atty. Lagdameo sa round table. Sina Michelle at Gilbert ay nasa magkabilang side niyon at bali magkatapat ang dalawa. Sinimulan ng abogado ang pagbasa sa dokumento. Nasa unang bahagi niyon ang talaan ng mga ari-arian ng pumanaw pati approximate value niyon. Ang ancestral house ng mga Rojas sa Laguna, ang bahay sa Executive Village sa Parañaque, ang 90% ownership sa Rojas Merchandising Incorporated, shares sa isang country club sa Batangas, stocks sa ilang blue chip companies. Ang ancestral house ay ipinamana sa tita Ann ni George. Ang bahay sa Parañaque ay napunta kay Gilbert, gayon din ang shares sa country club at blue chip stocks. Now we go to the bulk of properties of the deceased. Ani Atty. Lagdameo, ang tinutukoy ay ang RMI. Napasulyap si Michelle kay Gilbert sa puntong iyon. Nahalata ng dalaga ang tensyon nito. Kahit malaki ang halaga ng bahay, shares at stocks na napunta kay Gilbert, ang rainbows pa rin ang kumbagay plum ng lahat ng pag-aari ni George. Patuloy ng abogado. 10% ownership of RMI goes to Miss Ann Rojas. Another 10% will be equally divided to all employees of Rainbows who have worked for RMI from the beginning. 5% goes to Mr. and Mrs. Filemon Suva for their loyal service. Tumingin si Atty. Lagdameo sa mag-asawang katiwala ng pamilya Rojas. At hindi ito nag-iisa sa pagsulyap na iyon sa mag-asawa na kapwa magsisitenta anyos na. Sina Michelle, Gilbert at Tita Ann ay tumingin din sa mga ito. Hindi biro ang ipinamana ng namatay sa matapat na paglilingkod ng dalawang matanda. Patuloy ng abogado, this time, nakatingin sa direksyon ni Michelle.
And the rest, that is 65% ownership of RMI goes to Miss Michelle Robledo. Of course, alam niyo na sigurong ang 10% ay talagang noon pa hawak ni Miss Robledo. Hindi makapaniwala si Michelle. Ipinamana sa kanya ni George ang majority ownership ng Rainbows. Nginitian ni Tita Ann si Michelle para italastas sa dalaga na kontento ito sa desisyong iyon ng pumanaw na pamangkin. Si Gilbert ang hindi makangiti. Namutla nga ang binata. Marahil ay dahil sa shock na hindi siya binigyan ng kapatid ng kahit ilang porsyentong hati sa multi-million na halaga ng kumpanya. May ilan pang tinalakay ang abogado tungkol sa state taxes at kung ano-ano pa. Pero si Gilbert ay halatang wala roon ang atensyon. Matapos ang meeting, unang-unang tumayo ang binata at mabilis na nagpaalam sa lahat. Sinundan ito ng nag-aalalang tingin ni Michelle. Aniya sa tiyahin ni na Gilbert, Tita Ann, galit ho yata si Gilbert. Matagal ng tita kung tawagin ni Michelle ang tiyahin ni na George. Ito bali ang nag-aruga sa magkapatid ng panahong lumalaki ang mga ito at abala sa negosyo ang mga magulang. Nang sabay na mamatay sa car accident ang mga iyon, may 8 taon na ang nakalilipas. Muling pumisan sa bahay ng 2 binata, ang matandang dalaga at nag-asikaso sa bahay ng mga iyon. Ipinakilala ni George sa tiyahin si Michelle. Buhat pa nang maging mag-steady sila. And so far, maayos ang tinginan ng dalaga at ni Tita Ann. Boto ang huli kay Michelle para maging misis ng pamangkin. Sabi ni Tita Ann, masyado siyang na-disappoint, Michelle. Akala niya sa kanya iiwan ng kuya niya ang kumpanya. Anang dalaga. Para tuloy akong nahihiya sa inyo. Wala pa naman akong legal na relasyon kay George pero pinakamalaki ang pamana sa akin. Tinapik ni Tita Ann si Michelle sa balikat. Ito, ipanatag mo ang loob mo, Michelle. Alam naming lahat ang pinapil mo sa Rainbows. Karapat dapat kang pag-iwanan yun ni George. Nauna nang lumakad sina Tita Ann at ang mag-asawang katiwala. Sina Michelle at ang accountant na representative ay pinaiwan ni Attorney Lagdameo para sa dagdag na diskusyon on legal matters. Pasado 11:00 nang lumabas sa private office ng abogado sina Michelle at ang accountant. Nagkasundo ang dalawa na sumabay ang una sa kotse ng huli. Hindi nagdala ng sasakyan ang dalaga. Masyado pang distracted ang isip ko. Paliwanag niya sa accountant. Ayokong maaksidente o makaaksidente dahil wala sa pagmamaneho ang konsentrasyon ko. Dapat siguro, payo ng accountant. Kumuha ka na ng driver mo. Ngayong mas mabigat ang tutungkulin mo sa kumpanya. Natigilan sa sinasabi ang accountant. Napansin nitong nakamulagat ang kausap sa kung sinong nalabasan nila sa reception area ng private office ni Attorney Lagdameo. Tiningnan nito kung ano o sino ang humuli sa atensyon ni Michelle. Tumayo ang kung sinong iyon, isang lalaki, at bumati sa dalaga. Good morning, sabi niyon kay Michelle. Pasimangot na sinuri ni Michelle ang suot nito. Blue-gray pants, sky blue shirt,
at light gray necktie na may dark yellow flecks. Kasual nitong bitbit sa isang kamay ang katernong Amerikana ng pantalon. Noon lumabas si Atty. Lagdameo, nakita agad nito ang naghihintay sa kanya, ang lalaking nag-good morning kay Michelle. Si Edmond. "Mr. Santos, sorry to keep you waiting," sabi ng abogado kay Edmond. Nagkamay ang dalawang lalaki. Sabi agad ni Edmond sa abogado, "Since Miss Robledo is here, perhaps she should be in the meeting too?" "What for?" asik ni Michelle. Tumingin muna kay Edmond si Atty. Lagdameo. Bahagyang nakataas ang isang kilay. Bago sinabi ritong, "Yes, dapat nga siguro." Kay Michelle, sabi ng abogado, "Pwede ka bang mag-stay, iha? Mas magandang kaharap ka rin para maayos agad itong gusot tungkol sa franchise na apparently ay inaprubahan ni George bago siya namatay." Tumingin si Michelle sa naghihintay na accountant. Sinabihan itong mauna na sa opisina. Pagkaalis niyon, nasok muli sa private office sina Michelle at Atty. Lagdameo. Kasunod nila si Edmond. At suyang-suya ang dalaga. Kumpara sa kanya na itim lahat ang suot, ano at tila hindi na nagluluksa si Edmond. Nang paupuin sila ni Atty. Lagdameo sa magkatapat na upuan sa harap ng mesa nito, minasdan niyang muli si Edmond. Muli, sumimangot ang dalaga. Sa loob-loob niya, ano ang karapatan nitong magpagwapo sa panahon ng malalim na panimdim? Mabibigla kayo sa tunay na dahilan kung bakit naroon din si Edmond at ka-appointment ang personal lawyer ng namatay na boyfriend ni Michelle. Ngunit mas ikagigitla ninyo ang magiging takbo ng usapan na hindi aksidente, bagkus ay sinadya ang pagkamatay ng boyfriend ni Michelle at fiancé ni Edmond. Abangan